Kabanata Siyam, Underworld. Paggising ng SSS rank na talento. Hoy, yung lalaking si Chin Feng. Talagang napakakulit, kahit na may gusto siya sa akin. Unang pagkikita pa lang naman natin. Nagugulo tuloy ang isip ko. HMPH. Nakakainis talaga. Itong taong to, muntik nang mamatay. Baliw. Ang iyong illusory realm ay interesante rin. Pero wala akong interes sa iyo. Matagumpay na napatay ang level 35 na Emperor level Dark Alienator. Nakakuha ng 1,000,000 puntos ng karanasan. 15 puntos ng Energy Index. At reputasyon. Nahulog na item, Heart of the Evil God. Nahulog ang 3 gintong ball. Nakakuha ng 5,000 judgment points. Nahulog na banal na artepakto, Dark Talent Remnant Seal. Naramdaman niya ang lakas ng SSS rank na judgment talent sa katawan ko. Gusto niya itong makuha, kaya ginamit niya ang kanyang ghost skill para mapalibutan ako ng mga halimaw sa illusory realm. Sinusubukang patayin at lamunin ako. Ang illusory realm na ito ay nagpaunawa rin sa akin kung ano talaga ang iniisip ko. Isa lang akong ordinaryong tao. Ang buhay ko ay parang laruan. Paulit-ulit, araw-araw. Ang purification ay nagtagumpay. Nakakuha ng 10 puntos ng attribute. Ang purification ay nagtagumpay. Nakakuha ng A-rank talent, Dark Law. Kusang nagising. Level 5 skill, Dark Mist Transformation. Lumitaw ang mundo ng kamatayan. Binabago ang lahat. Mayroon akong lakas para protektahan ang mga taong mahalaga sa akin. At may kakayahan akong tuklasin ang lahat ng gusto ko. Gusto kong maging isang transcendental na nilalang. Tama, ito yun. Katulad ng aura ng Emperor level Dark Alienator. Ito siguro ang tirahan niya. Dragon Phoenix Dual Cauldron. Level 5. Matagumpay ang pagpipino ng gamot, 200 puntos ng karanasan sa alchemy. 100 puntos ng skill proficiency. Ang oras ng pagpipino ng gamot ay nabawasan ng 100%. Level 5 na alchemy skill. Ito ay isang malaking kita. Ano ba tong pinipino mo? Nakakita ka na ba ng ibang uri ng basura? Naku po, puro waste pills. Low-grade waste pills. Mga bagsak na produkto. Ang pagpipino ng gamot ay may tiyak na toxicity. Hindi inirerekomenda ang paggamit. Ang waste pill ay nagkakahalaga ng 1 puntos. Gusto mo bang mag-donate? 1,000 tableta ng gamot. Pero wala man lang disenteng tableta. Itong Dark Alienator na to. Talagang walang silbi. Sige na nga, kahit papaano. 1,000 contribution points pa rin yan. Maliit man ang lamok, karne pa rin. HMPH. Ang purification ay nagtagumpay. Matagumpay mong napuripika ang mga impurities at lason sa waste pill. Ang kalidad ng waste pill ay nagbago. Na-upgrade sa Yellow Essence Pill level 1. Ha, nagtagumpay. Subukan natin. Matagumpay na ginamit ang Yellow Essence Pill level 1. Ang iyong attribute ay dagdag 1. Ang iyong lakas na attribute ay dagdag 1. Para sa mga gumagamit ng pill. Mga 8 hanggang 10 beses. Ang paglampas sa bilang na ito ay magdudulot ng drug resistance. Hindi masama. Ang isang Yellow Essence Pill ay katumbas ng 18 attribute points. Ang isang level 1 na pill ay mas mahusay pa kaysa sa isang level 2 Spirit Fruit. Ginawa ng purification ang walang silbing bagay na ito na isang kayamanan. Hintayin kong magamit ang pinakamataas na SSS rank. Pagkatapos ay babalik ako para ibigay sa mga taga-nayon. Sa pagtaas ng kanilang lakas. Hindi lang tataas ang aking attribute, kundi mahihikayat din ang mga taga-nayon na mag-ambag pa. Maya-maya lang, sisikat na ang araw. Na-activate ang S-rank mission, Village Guardian. S-rank mission, Village Guardian. Ang misyon ay nahahati sa 5 yugto. Ang hirap ay tumataas. Unang yugto, hirap na level di kunin ang Moon Trample ng Town Suppressing Artifact na Ghost Cry Pillar at ang mission item na 500 Soulstone Shards. Oras para makumpleto, 20 oras. Nakumpleto na. Naghihintay sa ikalawang yugto, level S na misyon. Talaga namang nakakagulat. Ang misteryosong nilalang sa likod ng Evil God's Heart. Nakuha ang mission item, Heart of the Evil God. Oras para makumpleto, 24 na oras. Nakumpleto na. Naghihintay sa susunod na utos. S-rank. S-rank. Natapos ko ang 2 misyon ng sabay-sabay. Super Synthesis Card level 3. Ito ay isang ebolusyon ng Treasure Chest Synthesis Card.
Ang paggamit nito ay maaaring pagsamahin ang 5 gintong ball sa isang lilang gintong ball. Protective Formation Spirit Tool Level 5. Maaaring ilagay sa isang itinalagang lugar. Anumang target na papalapit ay hindi makakasira nito. Epektibong oras, 24 na oras. Village Guardian Mission Level 2. Ikalawang yugto, na kumpleto. Gantimpala para sa lahat ng miyembro ng Nayon, Dragon Origin Talent ay tumaas ng isang antas. Bawat isa ay ginantimpalaan ng 1,000 attribute points. Karagdagang gantimpala, isang Super Synthesis Card Level 3. Karagdagang gantimpala, isang Divine Lock Card Level 5. Karagdagang gantimpala, isang Moon Trample ng Town Pledge Card Level 5. Ang Super Synthesis Card Level 3 ay isang ebolusyon ng Treasure Chest Synthesis Card. Ang paggamit nito ay maaaring pagsamahin ang 5 itim na ball sa isang lilang ball. Divine Lock Card Level 5. Pinagpala ng Heavenly Daw. Ang paggamit ng card na ito sa loob ng 1 minuto ay magpapataas ng swerte ng gumagamit ng 100 beses. Pledge Card Level 5. Ang Divine Pledge Card ay pinagpala ng Heavenly Daw. Ang card na ito ay pumipirma ng isang kontrata sa Moon Trample ng Town. Ang paggamit nito ay maaaring maging may-ari ng Moon Trample ng Town. Kontrolado ang lahat ng pampublikong gusali. Ang gantimpala para sa S-rank na misyon na ito ay napakarami. Nag-aalala pa ako na dadalhin ni Lauta, matandang magnanakaw, ang mga Emperor level na eksperto para kabkuban ang Dragon Origin Village. Pero ngayon, kailangan ko lang gamitin ang pledge card para putulin ang lahat ng daan patungo sa teleportation array ng kalaban. Kung gustong pumasok ng mga gagawang yun sa Moon Trample ng Town, kailangan nilang dumaan sa tamang daan. Kapag pumasok sila sa Moon Trample ng Town, gagamitin ko ang Protective Formation para protektahan ang mga taga-Nayon. Mapapagod sila sa pag-atake. At sa huli, wala silang magagawa kundi tumingin lang. Binabati kita, Qin Feng, sa nag-iisang pagkumpleto ng ikalawang yugto ng misyon. Karagdagang gantimpala, X-Rank Ability Fusion Authority Dagdag 1. X-Rank Ability Fusion Authority. Paggamit ng kakayahan, ang pagkonsumo ng 1,000,000 ay maaaring magsagawa ng pagsubok sa 2 random na napiling kasanayan. Kung may tiyak na compatibility, maaaring isagawa ang ability fusion. Pagkatapos ng fusion, ang kasanayan ay magiging mas malakas. Ano naman to? Ito ay isang doujyo, item, prop, na may mataas na ranggo na katangian at espesyal na epekto. Halimbawa, kapag ang dragon at ako ay nagpalit ng anyo ng pagkain, ang kalidad at epekto ay magbabago. Epekto 1, orihinal na lasa. Para sa anumang alagang hayop na ilalagay sa pagkain, ang lasa nito ay mananatiling hindi nagbabago. Epekto 2, gourmet evaluation. Pagkatapos italaga ang target, gagamitin ng target ang pagkain at magbibigay ng evaluation. Ang ibig sabihin, para sa mga bagay o kasanayan sa antas na ito, kahit gaano kalakas ang isang tao, hindi nila masisira ang mga patakaran nito. Sige, talagang langit ang nagbigay. Hayaan mong tingnan ko ang iba. Panginoon, may pera ka ba ngayon? Anong problema? Nagising ko ang A-rank talent, local time field. Maaari nitong mapanatili ang isang field sa loob ng 10 metrong radius sa non-combat state. 2 araw sa field ay katumbas ng 1 araw sa labas. Sabi ni Lolo, bihira raw ang talentong ito ko. Baka makatulong sa Panginoon. Oo, talagang malaking tulong ito sa akin. Hintayin mo ako sandali. Basic Teleportation Array. Maaaring mag-teleport agad sa loob ng 1,000 milyang saklaw. Mga kinakailangan sa paggawa ng Basic Teleportation Array, 30 unit ng level 0 na enerhiya na bato. 5 unit ng level 0 na magic iron. 2 unit ng level 1 na enerhiya na materyal. 1 unit ng level 5 na buto ng hayop. 5 unit ng level 5 na enerhiya. Village Chief Qin Feng. Matagumpay na nagawa ang Basic Teleportation Array. Lokasyon, Heaven Connecting Lake. Sa unahan, may mga miyembro ng Shang Clan na nakatitig. Sa likuran, may mga miyembro ng Heaven Clan na hindi alam ang lakas. Kailangan ko pang kumpletuhin ang 6-core Sacred Martial Realm. Kung gusto kong makuha ang mga produkto, mas matagal pa ang kakailanganin. Ang kakayahan ni Chiyo ay maaaring makatulong sa akin na mapabilis ang proseso ng pagpapalakas. Bagamat si Chiyo ay maaaring sumama sa Panginoon, hindi siya katulad ni Little Dragon. Matalino siya,
maganda, at kaakit-akit, kahit na gumawa siya ng kalokohan. Maaalala siya ng Panginoon. Hindi ganoong klaseng tao si Panginoon. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero bilang pinuno ng tribo at elder, kailangan kong isipin ang kapakanan ng ating mga katribo. Si Panginoon ay may maliwanag na kinabukasan. Kung magugustuhan ka niya, swerte mo na yun. Anak, Chiyu, gamitin mo ang teleportation array papunta sa Heaven Connecting Lake. Hihintayin kita doon. Panginoon, narito na ako. Ligtas dito. Maaari mong buksan ang time field dito. Sige. At ako, magsisimula na akong magsanay. Gamitin mo itong mga pil na ito para mapataas ang iyong lakas. Sige. Kung ang pagpipino ng mga bagay na ito ay nangangailangan ng 1 oras. Sa time field, 5 oras lang ang kakailanganin para matapos. Matagumpay ang pagpipino ng Body Tempering Grass Level 1. Nakuha ang 3 puntos ng lakas na attribute. Matagumpay ang pagpipino ng Heavenly Spirit Fruit Level 1. Nakuha ang 2 puntos ng Agility attribute. Matagumpay ang pagpipino ng Immortal River Grass Level 1. Nakuha ang 4 na puntos ng Agility attribute. Matagumpay ang pagpipino ng Immortal Heart Flower Level 1. Nakuha ang 4 na puntos ng lakas na attribute. Matagumpay ang pagpipino ng Red Scale Fruit Level 1. Nakuha ang 4 na puntos ng lakas na attribute. Gusto kong manatili sa tabi ni Panginoon. Pero ayokong may anumang motibo. 5 oras ang lumipas. Walang hanggang pagpipino. Matagumpay. Walang hanggang pagpipino. Matagumpay. Pangalan, Chin Feng. Level, 18, lakas sa laban, 386. Ang pagpipino ng attribute ay may limitasyon. Kung hindi ito maaaring ipagpalit sa bagong uri, ang paraan ng pagkuha ng attribute na ito ay masasayang. Propesyon, Alchemist. Pangunahing kasanayan, Basic Alchemy. Basic Spirit Herb Identification. Basic Fire Control. Basic Pill Refining Method X3. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng 20 contribution points. Nabasa ko sa isang nobela na ang mga alchemist ay parang mga bug-like existence. Siguro dapat ko ring subukang magpino ng mga pill. Binabati kita. Natutunan mo na ang Basic Alchemy. Basic Plant Identification. Basic Fire Control. Kusang na-upgrade sa Basic Alchemy. Basic Pill Refining Method. Nakuha ang Chi Pill, Blood Pill, at Detoxification Pill. Pangalan, Chin Feng. Posisyon, Alchemist. Antas, Basic Alchemist. Proficiency, 0. Paalala, Basic Alchemy. Rate ng tagumpay sa paggawa ng pill, 10%. Magandang kalidad na pill, dagdag 2%. Perpektong kalidad, 0.1%. Paalala, bawat matagumpay na pagpipino ng level 1 na pill ay magbibigay ng 1 puntos ng proficiency. Kapag ang proficiency ay umabot sa 100%, maaaring mag-upgrade sa Intermediate Alchemist. Basic Spirit Herb Identification, maaaring may kakayahang umangkop na paglalaan. Maaaring ay upgrade. Maaaring gumamit ng Spirit Power Control. Maaaring mapataas ang rate ng tagumpay sa paggawa ng produkto. Basic Fire Control, maaaring may kakayahang umangkop na paglalaan. Maaaring ay upgrade. Pinapataas ang bilis ng pagpipino ng produkto. Ang dami ng pagtaas ay depende sa antas ng apoy. 1 puntos ng proficiency bawat beses. Ang pagpipino ng isang batch ng mga pill ay nangangailangan ng 20 minuto. Para maabot ang Intermediate Alchemist, kailangan ng 33 oras. Kahit na may time field si Chiyu, aabutin pa rin ng 77 oras. Hintayin mo ako, Shang Plan. Wawasakin ko ang iyong nayon. Maglaro tayo ng isang laro. Baka magdala ito ng kalamangan. Ginamit ang X-Rank Ability Fusion Authority. Matagumpay na ginamit ang X-Rank Ability Fusion Authority. Mangyaring maghintay. Nakuha ang kasanayang Dark Mist Transformation. Shadow Clone. Kasalukuyang nagsasama-sama. Ano? Shadow Clone Master. Kumpleto na ang pagsasama-sama. Nakuha ang X-Rank na kasanayan, Shadow Clone Master. Mga kasanayang pinalitan, Shadow Clone. Dark Mist Transformation. Shadow Clone Master. X-Rank na kalidad na kasanayan. Epekto, lumilikha ng 2 clone. Ang mga clone ay ganap na namamana ang lahat ng kakayahan at lakas sa laban ng gumagamit. Kasabay nito, automatikong naglalabas ng illusionary effect.
Anumang kasanayan ay hindi makakatuklas sa tunay na katawan at sa clone. Introduksyon, ang mga mangmang ay tatanggap ng kanilang kaparusahan. Ito ba ay isang biro? Subukan muna natin. Gusto mo bang bumili ng level 1 na alchemy furnace? Gamit ang mataas na misteryo ng Shadow Clone Master. Lumikha ng mga clone. 3 tao ang sabay-sabay na nagpipino ng mga pil. Marahil ay mapapabilis nito ang proficiency. Ginamit ang Shadow Clone Master. May 3 Panginoon. Mukhang tapos na. Swerte. Nabigo kang magpino ng chipil. Nakakuha ng 3 waste pills. 1 puntos ng proficiency. Ang iyong clone ay nabigong magpino ng chipil. Nakakuha ng 3 waste pills. 1 puntos ng proficiency. Ang iyong clone ay nabigong magpino ng chipil. Nakakuha ng 3 waste pills. 1 puntos ng proficiency. Napakaganda. Ang paggamit ng Shadow Clone Master ay talagang nagbibigay ng 3 beses na proficiency. At saka, ang epekto ng isang level 1 na Alchemy Furnace at isang level 5 na Alchemy Furnace ay pareho lang. Kung magpapatuloy ito, 2.5 oras lang ang kailangan para maabot ang Intermediate Alchemist. Ang Purification ay nagtagumpay. Ang Waste Pill ay napuripika na. Ang mga impurities ay naging low-quality Chi Pill level 1. Maaaring ganap na mapuripika gamit ang X-rank na Shadow Clone Master. Para sa aking antas bilang alchemist, hindi ito magiging problema magpakailanman. Oras lang ang kulang. Ang buong puwersa ng Shang Clan. Nang si Zhon Xiaotian ay pumasok sa mundo. Medyo maingay. Hindi ba? Isang daliri ko lang. Mapapatay ko na siya. Talaga. Si Shang Kuro ay namatay sa kamay ng challenger na ito. Mag-ingat tayo. Si Elder Shang Tubo ay isang Earth rank na eksperto. Kung kaya niyang talunin siya. Ang taong iyon ay isa ring Earth rank na eksperto. Ang mga Earth rank na eksperto ay may iba't ibang antas din. Ang lakas sa laban ay umaabot sa daan-daan. Pero yung mga hindi nakasali, hindi pa nakakalampas sa 6-core Sacred Martial Realm. Tinatawag silang half-step Earth rank experts. Ang mga half-step Earth rank experts ay nahahati sa 3 antas, unang antas ng langit, ikalawang antas ng langit, ikatlong antas ng langit. Katumbas ito ng pagtalo sa mga spirit beast na nagbabantay sa unang 3 antas ng Myriad Phenomena Divine Temple. Ang mga nakarating sa ika-4 na antas ng Divine Temple at nakapasa sa 6-core Sacred Martial Realm ang siyang ituturing na Earth Rank Experts. Ang mga Earth Rank Experts, pareho man, ay may iba't ibang antas din. Si Elder Shang Tubo ay isang Earth Rank Expert ng unang antas ng langit. At ang patakaran ng ating tribo ay ang paghihiganti. Pangalanan ng sinumang pumatay sa miyembro ng ating tribo. Elder Go, naayos na ang mga tauhan. Sa kabuuan, 3,100 katao. Elder Go, sunod-sunod na sinalakay ng Fake Clan at Non-Clan ang teritoryo ng ating Shang Clan. Kailangan kong bantayan ang Shang Clan. Ang ekspedisyong ito ay iaasa ko sa iyo. Si Elder Go ay isang hakbang na lang mula sa ika-4 na antas ng langit. Pinuno, makakaasa ka. Hindi ko bibigwin ang iyong inaasahan. Tulad ng 3 dakilang puwersa ng ating Shang Clan. Hindi ito masyadong kaiya-hiya. Kung may mangyari, tiyak na lalabanan natin ng husto ang Fake Clan. Ang Fake Clan ay sikim lang sa yaman. Unahin ang pagpatay sa challenger. Sumisikat na ang araw. Umalis na tayo. Pinuno, narinig ko na ang gantimpala sa pagpatay sa challenger ay napakalaki. Ilang Earth Rank Experts kaya ang ipapadala ng ating Shang Clan. Nabigo ang teleportasyon. Hindi magamit. Babala ng error. Babala ng error. Mangyaring suriin ang teleportation array. Nabigo ang teleportasyon. Nabigo. Babala ng error. Ang teleportation array sa pagitan ng Shang Clan at Moon Trample ng town ay naputol. Abiso, ang mga tagapagtanggol ng bayan ay maaaring pumasok sa ikalawang antas ng langit. Mula ngayon, malaya kang makakapasok at makakalabas sa ikalawang antas ng langit. Walang spirit beast na magbabantay at hahadlang. Pagkatapos ng isang gabing pagpipino ng pil at paggamit ng mga gamot, pansamantalang naabot ko ang limitasyon sa pamamagitan ng pansamantalang pagpapalakas. Bagamat kakaiba ang kasanayang Shadow Clone Master, talagang epektibo ito. Ang talento ni Chiyu ay napaka-espesyal. Sana'y magdala ito ng mas maraming karanasan sa akin. Bukod sa paggamit ng kasanayan para tulungan ang Shadow Clone Master sa pagpipino ng mga gamot sa walang laman na espasyo.
Tinulungan din niya ako sa ibang mga bagay. Sa ganitong paraan, makakapag-focus ako sa pag-level up. Ikalawang antas ng Divine Temple. Ang bilang ng mga challenger ay umabot na sa pamantayan. Buksan ang Myriad Directions Tournament. Anong ibig sabihin nito? Sa ilalim ng inyong mga paa ay isang Myriad Directions Teleportation Array. Maaari itong mag-teleport sa anumang sulok ng ikalawang antas ng langit ng mundo. Bawat paggamit ng Myriad Directions Teleportation Array ay nangangailangan ng isang Myriad Direction Stone. Paano makakakuha ng napakahalagang Myriad Direction Stone? Iyon ay sa pamamagitan ng 1v1 na labanan. Agawin ang Myriad Direction Stone mula sa kalaban. Bawat kalahok ay makakatanggap ng 3 Myriad Direction Stones. Bawat panalo sa isang laban ay magbibigay sa iyo ng lahat ng Myriad Direction Stones ng kalaban. Ang sinumang makakuha ng pinakamaraming Myriad Direction Stones sa loob ng isang araw ay makakatanggap ng isang lihim na gantimpala mula sa sponsor. Mayroon akong 16 na Myriad Direction Stones. Kung bawat beses ay 3 Myriad Direction Stones lang ang makukuha ko mula sa kalaban. Kailangan kong sumali sa 5 laban. Kung ayaw mong sumali sa kompetisyon, maaari mo bang dalhin ang 3 Myriad Direction Stones na ito at umalis? Hindi pwede. Pero, mamamatay ka. Karaniwan. Napakabait ng ngiti niya. Hindi ko inaasahan na ganito siya kalakas kapag nakikipaglaban. Kumpirmado. Kung sasali ako sa kompetisyon, hindi pa ako nakikipaglaban sa ibang mga eksperto. Gamitin natin ang pagkakataong ito para subukan kung gaano ako kalakas. At yung lihim na gantimpala. Kung may pagkakataon, pwede ring subukang makuha. Tanggapin. Personal Data Control Panel. Level, 18, Talento, Judgment, SSS Rank. Reputasyon, 145, Grand Emperor. Talento, Dragon Bloodline, S Rank. True Meaning of Force, S Rank. True Meaning of Speed, S Rank. Strength Profound Meaning, B Rank. 6 Paths Profound Meaning, B Rank. 5 Elements Profound Meaning, A Rank. Law, SSS Rank. Purification, SSS Rank. Kasanayan, Dragon Transformation, Level 5. Temporal Stillness, Level 1. Purification, Level 2. Spring Return, Level 3. Shadow Steps, Level 4. Hell Body, Level 4. Ice Storm, Level 4. Wings of Wind, Level 4. Spirit Connection, Level 4. Soul Guidance, Level 4. Shadow Clone Master, X Rank. Evaluation, 426. Mula sa Zone 1, si Qin Feng laban kay Harry mula sa Zone 33. Mula sa Zone 25, si Meng En laban kay Beta mula sa Zone 1675. Mula sa Zone 7452, si Orna laban kay Vita mula sa Zone 41. Mula sa Zone 8255, si Alice laban kay napakarami pang ibang kalahok. Mga ginang at ginoo, ang unang pandaigdigang torneo ngayong taon ay opisyal nang nagsisimula. Ang kalahok na nakatayo sa aking kanan ay si Qin Feng mula sa munting sanlibutan ng Lynching Realm. Ang kalaban na nakatayo sa aking kaliwa ay si Harry mula sa gitnang sanlibutan ng Woolly Realm. Para matiyak ang patas na laban, ang antas ng dalawang kalahok ay mananatiling antas lamang. Hindi maipapakita ang talento at kasanayan. Evaluation ng laban. Mayroon kayong 10 segundo para tumaya. Pagkatapos magsimula ang laban, hindi na maaaring tumaya. Kasabay nito, ang mga hindi tumaya sa laban na ito ay walang karapatang manood ng susunod na laban. Mabait na paalala, ang pagsusugal ay may panganib. Ang pamumuhunan at pagtaya ay dapat pag-isipang mabuti. Pagtaya, mukhang ang laban na ito ay ginawang isang laro ng pagtaya. Itong mga taong ito, ang pagtaya sa Myriad Directions Tournament na ito ay walang limitasyon. Walang patakaran. Ang mananalo ang hari. Opisyal nang nagsisimula. Saglit lang. Kinailangan kong gamitin ang 30% ng aking lakas. Pero nagawa ko lang siyang masira agad. Isang tao mula sa gitnang sanlibutan. Pero ang kanyang depensa ay medyo mahirap harapin. Ang apoy ko ay ganoon lang. Hanggat maglalabas ako ng sapat na firepower para supalin siya. Akin ang tagumpay. Nawala na siya. Ang bilis mo ay napakalakas na, pero kung magpapatuloy ka, matatalo ka lang. Hindi mo kailangang umiwas. Sapat na para harapin ka.
2 paa na nakatayo sa lupa. Maaari niyang gamitin ang kanyang Earth-type talent at ang Shadow Binding para ayusin ang kanyang 2 paa. Kung sasabihin ko ito, maaga o huli, mapuputol ang aking 2 paa. Talagang isang matinding kalaban. Hoy, sinabi ko na, ibang klase ang apoy ko. Nagtataka ako kung kayang tunawin ng apoy ko ang iyong bakal na halimaw. Mula nang magising ang aking SSS rank na talento, hindi pa ako nakakatagpo ng kalaban. Saan kaya nanggaling ang taong ito? Gusto kong magpahinga sandali. Tapusin na natin to. Hindi na siya makagalaw. Nanalo ako. Gusto kong magpahinga sandali. Mula sa Zone 33. Paumanhin. Gusto mo bang ipagpatuloy ang laban? Napakasama ng swerte. Hirap na hirap akong buksan ang world barrier. Tapos nakaharap ko ang ganito kalakas na kalaban. Ang Myriad Direction Stone ay maaaring magdala sa akin sa ibang lugar para makakuha ng mga gantimpala. Pero kung mamamatay ako dahil dito, parang natalo na rin ako. Mukhang nagbago na ang banwigi, atmosfera, ng arena. Aaminin ko ang pagkatalo. Si Harry mula sa Zone 33 ay umamin ng pagkatalo. Ang panalo ay napunta kay Chin Feng mula sa Zone 1. Walang limitasyon. Mangyaring tumaya sa mananalo para makakuha ng gantimpala. Ano ang ibig sabihin ng walang limitasyon? Ano ito? Anong gusto niyong gawin? Patayin. Akin siya. Akin siya. Akin siya. Akin ang kota. Gusto kong mabuhay. Gusto kong mabuhay ulit. Anong ibig mong sabihin? Ito ang kahihinatnan ng pagkatalo. Ang mundo ng kamatayan ay hindi isang dula. Anumang laban ay isang laban ng buhay at kamatayan. Chin Feng. Zone 1, huwag mo silang sisihin. Sila ay, mga taong natalo sa Myriad Directions Tournament. Magiging manonood din ba ako tulad nila? Tama, narito ang 6 na Myriad Direction Stones na napanalunan. Ang mananalo ay may karapatang pumili kung magpapatuloy o tatapusin ang laban. 6 na piraso na, kulang pa ng 10 piraso. Ang aking mga kasama ay naghihintay sa akin. Hindi ako maaaring huminto. Ipagpatuloy ang laban. Minamahal na mga manunood. Si Chin Feng mula sa Zone 1 ay gustong ipagpatuloy ang laban. Ang mga manunood na nanalo sa nakaraang laban at may malakas na kaluluwa ay magkakaroon ng pagkakataong sumali sa susunod na round ng laban. Kung gayon, sino ang susunod? Siya ay mula sa piliin ang iyong kalaban. 1,000 taon na. 1,000 taon na. Sa wakas, nahintay ko na rin ang pagkakataong ito. Ako ay mula sa isang tribo na isinumpa ng Heavenly Daw. Ang aking tribo ay laging nagsisikap na mabuhay sa madilim na kagubatan. Naghihintay sa pagdating ng bagong Human Emperor. Ngunit lahat ng aking pinahahalagahan ay nawasak noong araw na iyon. Mula nang dumating ang mga challenger. Tiyak na kagagawa nito ng mga taong iyon. Kailangan kong maghiganti. Tinalo ko ang mga pagsubok na ibinigay ng Heavenly Daw sa aking tribo. Inatake ko ang Myriad Directions Divine Temple. Nagsimula akong maging kampante. Akala ko makakapaghiganti na ako. Ngunit sa laban kontra sa challenger na iyon, umamin ako ng pagkatalo. Natalo ako. Ang tribo ko, medyo pamilyar. Ikaw yun. Kailangan kitang patayin. Ikaw na salarin. Papatayin kita. Papatayin kita. Naalala ko na. Ikaw pala ang pinuno ng mga walang kwentang basura na yun. Kahit anong halaga ang kapalit, papatayin kita. Tatanggapin ko ang aking pagkakakilanlan. Kahit napiliin ko ang katawang ito. Hanggat makakapaghiganti ako, handa akong maging isang halimaw. Mukhang hindi na makapaghintay ang ating kalahok. Kung gayon, magsimula na ang laban. Napakabilis. Mga ginang at ginoo, nagtataka ba kayo kung bakit nagsimula na agad ang laban ng walang pagtaya? Huwag magmadali. Hayaan ninyong ipakilala ko ang mapalad na binatang ito na napili. Siya ay isang misteryosong halimaw na dinala pabalik mula sa isang spatial rift. Mayroon siyang bilis ng pagdalaw na katumbas ng B-rank speed talent ng tao. At lakas na katumbas ng A-rank strength talent. Ang kanyang mga kuko ay kayang pamunit ng bakal at bato ng madali. Mukha siyang manipis at malambot. Pero mayroon siyang kakayahang hindi tinatablan ng sakit. Ang mas nakakatakot pa, mayroon siyang espesyal na kakayahan, ang kanyang dugo ay lubhang nasusunog at sisabog kapag nadikit sa target. Ang mga defensive skill na mababa sa level 4 na ay hindi ito kayang harangin.